Paano kung sabihin kong ang sobra mong pag-aalaga ay makakamatay sa halaman? Isipin mo ito, lumabas ka sa bakuran o hardin sa isang malamig o maulang araw. May dala kang sako ng mulch, posibleng sawdust, dayami, or balat ng kahoy. Ang nasa isip mo, ibabalot mo sa mainit na kumot ang paborito mong rosas, puno ng mansanas, o taniman ng bawang para maging ligtas sila sa malamig na panahon. Pakiramdam mo, nagawa mo ang tama. Pero, ang totoo, sa mismong sandaling iyon, baka nilagdaan mo na ang death sentence ng iyong mga pananim. Matindi ba? Siguro. Pero taon-taon, libu-libong hardinero ang nawawalan ng pananim. Hindi dahil sa sobrang lamig o tag-ulan, kundi dahil sa sobrang pagmamahal sa maling oras. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ang pagmumulch sa buwan ng Nobyembre ay parang Russian roulette sa iyong hardin. At ang pinakamahalaga, ituturo ko kung paano hindi pumutok ang baril. Manatili hanggang dulo dahil may isang katotohanan tungkol sa mga daga at peste na talagang magpapabilis sa iyo na tumakbo agad pabalik sa iyong bakuran. Unahin natin, ano ba talaga ang nangyayari tuwing Nobyembre? Para sa atin, buwan ito ng pagiging gloomy, ng pag-uulan, at ng pagnanais na matapos na ang lahat ng gawain sa hardin. Gusto nating isara na ang gate, tapusin ang lahat, at umalis na sa isang komportabling bahay hanggang sa susunod na planting season. Ito ay psikolohikal na pangangailangan. Sa tingin natin, kapag nilagyan natin ng makapal na mulch, ang lupa ngayon, tapos na ang ating obligasyon. Nakasanayan nating marinig na ang mulch ay ginto. Ito raw ang nagpapanatili ng moisture, pumipigil sa damo, at nagpapaganda sa lupa. At totoo iyon kapag tag-init. Pero ang Nobyembre ay panahon ng transisyon. Ang mga halaman ay nasa estado ng biological stress. Naghahanda silang matulog, nagda-dormancy na. Ang pagdaloy ng sap ay bumabagal at ang mga ugat ay hindi na aktibong sumisipsip ng tubig. Nagsisimula ng lumamig ang lupa. Sa ganitong kritikal na balanse sa pagitan ng pagtatapos ng tag-ulan at pagsisimula ng pinakamalamig na buwan, tayo ay nakikialam. Sinisira ang natural na proseso. Para maintindihan ang trahedya, kailangan nating mag-isip, hindi bilang tao na nilalamig at kailangan ng jacket, kundi bilang ugat na humihingi ng kapahingahan. Ang una at siguro'y hindi nyo pa napapansin na problema ay ang tinatawag nating thermos effect. Isipin natin kung paano ba talaga gumagana ang mulch. Maraming nag-aakala na nagpapainit ito. Pero isa itong malaking pagkakamali. Hindi nagpapainit ang mulch. Wala naman yung heating element. Ang totoo, ito ay nag-i-isolate. Para lang siyang takip o selyo sa isang termos. Kapag nilagyan mo ng mainit na tsaa, mananatiling mainit. Kapag naman yelo ang laman, mananatiling yelo yan. Ganoon din ang nangyayari sa lupa. Kadalasan, sa simula pa lang ng Nobyembre, mainit pa rin ang lupa. Iniipon pa niya ang init na naabsorb niya noong Oktubre. Kung tatakpan mo ang mainit na lupa na yan ng makapal na patong ng mulch, ikinukulong mo ang init sa loob. Sasabihin mo, di maganda pala yan. Hindi po. Ito ay isang malaking sakuna. Nakakakuha ng sinyalis ang ugat ng halaman. Mainit pa. Ibig sabihin, hindi pa dumating ang taglamig. Kaya hindi pa kailangang matulog. Patuloy na ginagastos ng halaman ang mahahalagang asukal nito para sa paghinga at pagpapalaki ng ugat, imbis na itabi at ikulong sa mga tissues nito. Tapos, biglang bumabagsak ang temperatura, umaabot sa -20 degrees. Hindi handa ang halaman, nakarelax pa. At ang resulta, pagkapunit ng mga tissues nito. Ang gusto mo sana ay painitin, pero ang nangyari, nagulo mo ang biological clock ng halaman. Ang pangalawang punto na madalas makalimutan
ay ang halumigmig o ang sobrang basa. Sa karamihan ng ating mga rehiyon, ang Nobyembre ay buwan ng malalakas na ulan, basang snow at makakapal na hamog. Ang lupa ay punong-puno na ng tubig. Ngayon, isipin mo na lang na dinagdagan mo pa ito ng makapal na patong ng mga dahon o kaya ng siksik na sawdust sa ibabaw. Ano ang mangyayari sa ilalim? Ang ilalim ay magiging parang putikan o lusak. Ang halumigmig na dapat sana ay sumingaw dahil sa hangin ay naipit lang. Ang liig ng ugat, iyon mismo ang parte sa ibabaw ng lupa, ang pinakasensitibong bahagi ng karamihan sa mga halaman, lalo na sa mga fruit tree at rosas. Kapag ito ay patuloy na nakadikit sa basang material na hindi humihinga, magsisimula ang proseso ng pagkabulok. Tandaan, hindi ito namamatay dahil sa lamig. Ito ay literal na nabubulok ng buhay. Pagdating ng tagsibol, tatanggalin mo ang pantakip. Makikita mo ang itim na balat sa base ng puno at magtataka ka. Sabi mo, tinakpan mo naman pero namatay pa rin. Ang dahilan ay dahil ang mulch mo noong Nobyembre ay kumilos na parang basang compress na masyadong matagal na nakalagay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga nilalang na mas sabik pa sa inyong mulch kaysa sa mismong mga halaman. Ito ay ang mga daga. Para sa mga maliliit na hayop na ito, ang taglagas ay panahon ng paghahanap ng matutuluyan para sa taglamig. Kailangan nila ng lugar na tuyo, mainit at ligtas sa mga naghahanap sa kanila. Ang inyong salansan ng dayami o tuyong damo na inilagay ninyo ng maingat sa paligid ng inyong bagong tanim na punong kahoy tuwing Nobyembre. Para sa kanila, ito ay isang five-star hotel, parang Hilton. Kung magmumulch kayo ng masyadong maaga, habang hindi pa nagyayelo ang lupa at aktibo pa ang mga daga, tuwang-tuwa silang titira sa komportabling bahay na ito. At ano ang kakainin nila kapag nagutom sila sa taglamig? Tama, ang malambot na balat ng inyong punla. Sa ilalim ng makapal na patong ng mulch, pakiramdam nila ay napakaligtas nila. Kaya nilang kainin ang balat ng puno paikot dito na magiging dahilan ng kamatayan ng halaman. Ngunit kung magmumulch naman kayo kapag yelo na ang lupa, karaniwan ay nakahanap na ng ibang taguan ng mga daga o kaya'y nakabaon na sila ng malalim sa kanilang mga butas, kaya mas maliit na ang peligro. Ang ikaapat na aspeto na ating pag-uusapan ay ang paghinga ng lupa. Opo, humihinga talaga ang lupa. Sa loob nito, naninirahan ang bilyon-bilyong bakterya at mikroorganismo. Tuwing Nobyembre, kahit bumaba na ang temperatura, pero nananatiling mas mataas sa zero, aktibo pa rin ang mga mikroorganismong ito. Gumagamit sila ng oxygen at naglalabas ng carbon dioxide. Ngayon, kung tatabunan natin ang lupa ng mabigat at basang patong tulad ng dumi ng hayop, manure, or sobrang siksik na peat, haharangan natin ang daloy ng oxygen. Sa mga kondisyong anaerobic, ibig sabihin walang oxygen, ibang klasing bakterya ang dumadami, ang mga pathogenic o nakakasama. Dito nagsisimula ang mga proseso ng pagbuburo at pagkabulok. Sa halip na magkaroon ng malusog na soil biota, tila gumagawa ka ng pabrika para sa root rot o pagkalanta ng ugat sa sarili mong kamay. Sasakal ang mga ugat. Kailangan nila ng hangin kahit taglamig, kahit na mas kaunti ang kailangan. Ang makapal na crust ng namuong Nobyembreng mulch ay parang isang plastic bag na nakabalot sa ulo ng iyong halaman. Tingnan natin ang isang konkretong halimbawa tungkol sa rosas. Ang reyna ng hardin na ito ay kilalang medyo maselan. Marami ang nagmamadaling tabunan ang paanan ng rosas ng apit o lupa kahit bago pa mag-Oktubre. Ang dahilan nila, para hindi raw lamigin. Pero tandaan, ang rosas ay matibay,
pagdating sa simula ng lamig. Talagang nakakabuti sa kanya na maranasan muna ang unang frost kahit umabot pa ito ng -5 or -7 nang walang anumang sapin o takip. Ito ang tinatawag na pagpapatigas, hardening. Sa prosesong ito, kumakapal ang katas sa tangkay. Ang starch ay nagiging asukal at ang asukal na ito ang nagsisilbing anti-freeze ng halaman. Ngayon, kung tinabunan mo ng mulch ang rosas sa simula pa lang ng Nobyembre, kung kailan may init pang mga +5, 5 degrees sa labas, ang temperatura sa ilalim ng mulch ay aabot ng +10. Teknikandakush. Akala ng rosas, bumalik na ang tagsibol. Dahil dito, mamamaga at mag-uumpisa ng maglabas ng usbong ang mga buko. Pero biglang darating ang matinding pagyelo. Ang resulta, mamamatay agad ang namamagang buko. Ang tangkay na puno ng tubig ay mabibitak. Ito ang tinatawag na pinsala mula sa lamig. At hindi ang lamig ang may kasalanan, kundi ang iyong maagang pag-aalaga at ang mainit na unan na galing sa mulch. Pagdating naman sa pagtatanim ng bawang at mga halamang bombilya tulad ng tulips, daffodils at lilies, iba ang usapan. Itinatanim natin sila sa taglagas at madalas ay minumumulch agad ang taniman dahil sa takot na baka mamatay. Sa sobrang lamig ang mga bombilya. Ngunit dito, pareho pa rin ang trick na ginagamit. Ang bawang na itinanim sa mainit na lupa at nilagyan ng parang mainit na kumot or mulch ay magsisimulang magpalago ng ugat ng sobra. At ang masama pa, baka tumubo na ang berde nitong dahon bago pa man mag-snow. Kapag umabot na sa 5 sentimetro ang dahon at tumating ang matinding lamig, tiyak na mamamatay ito. Pagdating ng tagsibol, lalabas ang halaman na mahina na dahil naubos na nito ang reserbang sustansya sa walang saysay na pag-uumpisa noong taglagas. Sigurado, kailangan talaga ang mulch para sa mga halamang bombilya. Ngunit ilalagay lang natin yan kapag nagsimula ng kumapit ang yelo o lamig sa ibabaw ng lupa. Ang layunin ay ilak ang lamig at hindi ang init. Pag-usapan natin ang mga materyales na ginagamit natin sa hardin. Ang mga tuyo at nalaglag na dahon ang pinakamadaling makuha at marami ang nagdadala lang nito at inilalagay sa ilalim ng mga palumpong tuwing Nobyembre para maging mulch. Pero anong klase ba ng dahon ang kinukuha ninyo? Kung galing yan sa mismong mga puno ng prutas, may halos 99% chance na may dala yung spores ng scab, powdery mildew, at iba pang fungal diseases. Kapag tinakpan mo ang ugat, gamit ang mga dahong yan para ka na ring gumawa ng perpektong incubator para sa mga sakit sa susunod na taniman. Bukod pa riyan, ang basang dahon, lalo na kung makakapal ang klase, ay madalas mamuo at maging napakakapal. Ito ay nagiging parang siksik na alpombra na hindi na malusutan. Hindi ito nagpapapasok ng hangin, pero napakahusay nitong humawak ng moisture o halumigmig. Sa ilalim ng ganyang karpet, talagang namamayagpag ang amag at iba pang impeksyong galing sa fungi. Kaya, kung gagamit ka talaga ng mga dahon, siguraduhin mong tuyong-tuyo ito. Ilagay lang ito sa panahon na walang ulan at mas maganda kung gagamit ka ng dahon ng oak dahil mas matagal itong mabulok at maging masikip. Ngayon, tungkol naman sa mga conifers, mga halaman na may karayom, gaya ng mga thuja, juniper, o maliliit na puno ng pino. Karaniwan, binibigyan din sila ng isang layer ng peat or wood chips bago dumating ang taglamig. Ang tunay na problema sa mga conifers ay hindi gaano ang lamig, kundi ang pagkatuyo o desiccation pagdating ng tagsibol. Pero ang pagmumulch ng taglagas ay maaaring magdulot ng matinding perwisyo. Kung tatakpan mo ang root collar, ang base o leeg ng ugat ng conifer gamit ang basang materyales tuwing Nobyembre, mag-uumpisa ng maapektuhan
at mabulok ang balat nito. Napakasensitibo ng mga conifers sa pagkabulok sa bahaging iyan. Kapag bumaklas ang balat sa base, siguradong mamamatay ang puno at wala na tayong magagawa para rito. Madalas, nakikita nating kulay kayumanggi o tila patay ang mga tudya sa tagsibol at iniisip nating nasunog lang ito sa araw. Pero kung titingnan nating mabuti at huhukayin ang base ng puno, madalas lumalabas na ang problema ay nagsimula sa ilalim dahil sa maling pagmumulch na masyadong maaga, siksik at ginamitan ng basang substrate. Kumusta naman ang mga strawberry? Yung mga tinatawag nating garden strawberry o halamang ugat. Maraming tao ang nagmamaltsa nito ng dayami bandang Nobyembre at talagang tinatabunan nila yung mga halaman hanggang hindi na makita. Pero dito, nagkakaroon ng panganib. Ang pagkabulok ng puso nito, yung mismong sentro ng paglaki ng halaman. Ang strawberry ay isang evergreen na halaman. Ibig sabihin, taglay pa rin nito ang mga dahon nito pagpasok ng taglamig. Kapag ang mga dahon na yan ay nabulid sa dilim, init at halumigmig sa ilalim ng mulch ng masyadong maaga, mabilis silang mabulok at ang kalat ng kabulukan ay mabilis nakakapit sa puso. Pagdating ng tagsibol, bubungad sa inyo ang itim at wala ng buhay na mga roset. Kailangan ng mulch sa strawberry para makatulong sa paghawak ng yelo. Pero, kakatuwa man pakinggan, kailangan itong ilagay halos sa ibabaw na mismo ng niebe o kaya naman sa lupa na nanigas na at halos yelo na. Dapat tulog na ang halaman at ang proseso ng pagkabulok ay imposible dahil sa sobrang lamig ng temperatura. Ang ikasampung opsyon na tatalakayin natin ay ang sawdust o pinaglagariang kahoy. Bagamat popular at madaling makuha ito, isa itong material na kailangang pag-ingatan dahil sa taglay nitong panganib. Ang sariwang sawdust na inilagay mo noong Nobyembre ay may kakayahang sumipsip ng tubig na parang espongha. Mababasa ito sa ulan ng taglagas at kapag dumating ang matinding lamig o frost, magiging matigas itong yelo na parang ice shell. Ang monolitikong yelong ito ay tuluyang pumapalibot sa katawan ng halaman. Tandaan, napakataas ng thermal conductivity ng yelo. Ibig sabihin, mahusay itong magpasa ng lamig. Kaya, sa halip na magbigay ng init, para mo na ring binalutan ang halaman ng block-blocking yelo na matagal bago matunaw pagsapit ng tagsibol. Dahil dito, napakabagal matunaw ng lupa sa ilalim ng sawdust kapag sumapit na ang tagsibol. Ang tuktok ng puno ay naiinitan na ng araw at nangangailangan na ng tubig, ngunit ang mga ugat ay nakakulong pa rin sa yelo. Ang magiging resulta ay physiological drought. Kahit may tubig sa paligid, hindi ito makuha ng ugat na nagdudulot ng pagkatuyo ng mga sanga at tuluyang pagkawala ng halaman. Mayroon pang isang malaking pagkakamali, ang paggamit ng dumi ng hayop o compost bilang mulch tuwing Nobyembre. Akala natin nakakakuha tayo ng dalawang benepisyo. Sa isa, napainit na natin ang lupa, nagpataba pa. Ngunit tandaan, ang nitrogen na nasa dumi ng hayop, kahit pa malamig ang panahon, ay makakagising sa mga proseso ng lupa at magtutulak ng hindi kinakailangang paglago. Bukod pa rito, ang dumi ng hayop ay isang agresibong sangkap. Kapag ang sariwa o hindi pa lubos na nabulok na pataba ay dumikit sa puno ng batang halaman o shrub, maaari itong magdulot ng kemikal na paso sa balat ng kahoy. Kapag nadagdagan pa iyan ng halumigmig, siguradong magiging daanan yan ng iba't ibang impeksyon at huwag din nating kalimutan ng mga peste. Gustong-gusto ng mga uod tulad ng mole cricket at chafer beetle na mamalagi at magpalipas taglamig sa maiinit na bunton ng dumi ng hayop
na inilatag mo mismo sa tabi ng ugat ng paborito mong mga halaman. Pag-usapan muna natin ang kinalalagyan ng inyong lote. Kung ang lupa mo ay nasa mababang lugar o sa isang lambak kung saan talagang naiiwan ng tubig, ang maagang paglalagay ng mulch sa Nobyembre ay parang paglulunod lang ng mga halaman. Sa mga libis, mas mabilis mag-ipon ang malamig na hangin at bukod pa rito, mataas din ang humidity. Ang mulch, aaksyon lang yan na parang espongha na lalo pang magpapabasa sa lupa. Sa mga ganitong lugar, mas mainam na huwag na munang mag-autumn mulching gamit ang mga materyales na madaling makababad ng tubig. Sa halip, mag-earthing up na lang kayo gamit ang tuyong lupa o kaya gumamit ng mga sanga ng puno tulad ng fir or pine na hindi nakakabasa pero makakatulong para sa pag-ipon ng niebe. Ang mga sanga ay talagang napakagandang alternatibo para sa Nobyembre. Matinik ito, kaya iniiwasan ng mga daga. Nakakahinga ang lupa at hindi rin ito pinapainit masyado ang lupa tuwing taglagas. Ang pinakaimportanteng detalye dito ay ang temperatura ng hangin. Madalas, tinitingnan ng marami ang kalendaryo at sasabihin, Nobyembre 1 na, kailangan na nating takpan ang mga tanim. Pero, huwag kayong maniwala sa kalendaryo. Ang dapat niyong pagbasehan ay ang thermometer at ang weather forecast. Kung umaga, +5, 5Y kapaka, tapos 0, buweho 0 DDGs lang sa gabi, masyadong maaga pa para magmalts. Maaga pa yan kahit saan, maparihiyon man ng Moscow or Siberia. Ang pangunahing sinyal para magsimula ng trabaho ay ang matatag na pagyayelo. Kapag nag-cruise, crust na ang lupa. Kapag tumapak ka sa taniman, hindi na ito lulubog. Sa halip, parang kumakalansing na ito. Kadalasan, nangyayari ito kapag ang average na temperatura sa loob ng isang araw ay nasa mga -5, -5 Vobri-Blax degree at tumagal na ito ng ilang araw. Yan na ang berdeng ilaw, green light, para sa pagmamalts. Sa ganoong paraan, ikinokonserba mo ang lamig. Hindi mo hinahayaan na maging sobrang lamig, pero hindi mo rin pinapabalik ang init sa itaas. Paano naman ang mga halaman nating pangmatagalan tulad ng hosta, peony at astilbe? Madalas, pagkatapos nating putulin ang kanilang mga tangkay at dahon, agad nating sinisimulan ang pagmulch sa paligid. Delikado ito dahil may panganib tayong masira ang mga usbong na malapit lang sa ibabaw ng lupa. Kapag tinabunan mo sila ng basang lupa o peat moss tuwing tag-ulan sa Nobyembre, maaaring mabulok ang mga usbong na ito. Mas mainam na mag-iwan ng maiikling tangkay. Ito ay para makatulong sa paghuli ng niebe at dapat lang tayong mag-mulch pagkatapos ng magyelo ang ibabaw na lupa. Tandaan, ang niebe ang pinakamahusay na mulch. Ang layunin ng anumang artipisyal na mulch ay hindi para palitan ng niebe, kundi para tulungan itong maipon at manatili. Kung nagtambak ka ng dayami, pero tinatangay lang ng hangin ang niebe mula sa ibabaw nito, hindi ito magiging masyadong epektibo. Ang epekto sa pag-usbong ng halaman sa tagsibol. Ito ay dapat pinag-iisipan na ninyo noong Nobyembre pa lang. Ang madilim na mulch, tulad ng peat, compost, o itim na lupa, ay sumisipsip ng init ng araw at nagpapabilis ng pagkatunaw ng yelo o lamig sa tagsibol. Samantala, ang light mulch, halimbawa dayami o sawdust, ay kabaligtaran. Nagre-reflect ito ng sikat ng araw at nagpapatagal sa pag-init ng lupa. Kung sasapinan mo ng light straw ang mga halaman na sensitibo sa lamig sa Nobyembre, ang lupa sa ilalim ay mananatiling malamig ng matagal. Sa ilang halaman, ito ay mainam, tulad ng apricot, para hindi ito mamulaklak ng masyadong maaga at hindi maapektuhan ng frost. Ngunit para sa ubas o mga rosas, ang matagal na pagkabalam sa pag-init ng lupa ay kritikal
dahil paiikliin nito ang panahon ng kanilang paglago. Magplano ng mas maaga. Anong epekto ba talaga ang gusto mong makita pagdating ng tagsibol? Pag-usapan natin ang mga alternatibo. Ano ba ang gagawin mo kung hindi ka makakabalik sa iyong bakuran pagdating ng Disyembre, kung kailan malamig na ang lupa? Kung tinapos mo na ang season bandang Nobyembre at hindi ka nababalik na madalas mangyari, ang dapat mong gawin ay gumamit lamang ng mga materyales na tuyo at humihinga. Gumamit ng tuyong pit na hinaluan ng buhangin. Siguraduhin na gumawa ka ng frame or balangkas na pantakip para hindi dumikit ang mulch sa mga tangkay. O kaya naman, gumamit ng non-woven material na may mataas na density at nakatupi ng ilang beses. Pinapapasok nito ang hangin at kahalumigmigan, pero pinapantay ang pagbabago-bago ng temperatura. Mas ligtas itong gawin kaysa sa pagbuhos ng basang pinaglagarian or sawdust diretso sa ugat. Palaging mayroong solusyon, basta't nauunawaan natin ang tamang proseso, anong dapat gawin kung nakagawa na kayo ng pagkakamali. Napanood nyo ang video na ito at bigla kayong natauhan. Diyos ko, 1 linggo na ang nakalipas. Tinambakan ko pala ang lahat ng rosas ng basang pataba at ngayon ay +7 degrees pa ang labas. Huwag kayong magpanik. Kung may pagkakataon kayo, pumunta kayo at alisin ang mulch palayo sa mga tangkay. Gumawa ng pabilog na kanal sa paligid ng pinakaugat or root collar para makasingaw ito. Kung tuyo naman ang mulch, hayaan na lang. Pero tingnan kung hindi masyadong makapal o siksik ang layer. Maaari niyong tusukin ang mulch gamit ang pitchfork o tinidor. Mag-ingat lang na huwag masira ang ugat para magkaroon ng daloy ng hangin. Kung wala talagang pagkakataon na makapunta, umasa na lang sa maganda. Sana biglang bumaba ang temperatura at magkaroon ng matinding taglamig o frost na walang kasamang snow. Sa ganitong paraan, magagamit pa rin kahit papaano ang inyong mulch. Pero tandaan, aralin ito at gawing leksyon para sa susunod na taon. May isa pa tayong kaaway na madalas hindi napapansin, ang hangin. Kadalasan, malalakas ang ihip ng hangin tuwing Nobyembre. Kapag naglatag ka lang ng mga tuyong dahon or pinong ipit at iniwan, baka bago pa man magnyebe, tangayin na ng hangin ang lahat ng proteksyon mo papunta sa bakuran ng kapitbahay. Ang resulta? Wala ng proteksyon ang mga halaman mo laban sa matinding lamig. Kaya, kailangang iangkla o ipako ang mulch. Ito ang dahilan kung bakit naglalagay tayo ng mga sanga ng fir, sanga ng raspberry, or pinutol na tangkay ng bulaklak sa ibabaw ng mga dahon o dayami. Nagsisilbi silang parang anchor or pampabigat. Huwag mong kalimutan ang mechanical na aspetong ito, kundi masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob lang ng isang gabing malakas ang hangin. Ang komposisyong kemikal ng ginagamit nating pambalot sa lupa o mulch. Alam nyo ba na ang mga karayom ng pino, pine needles na kinukuha natin sa kagubatan, lalo na tuwing Nobyembre, ay malakas na nagpapasobra ng asim sa lupa. Kung bubuhusan ninyo nito ang inyong clematis or peonies na ayaw sa maasim na lupa, siguradong mapipinsala ninyo sila. Kung hindi man sa lamig, sa kemikal na epekto naman sila maapektuhan. Pati ang balat ng larch, isang uri ng pino, ay nakakaasim din. Ang abo, ash naman, nagpapaalkalina. Sa pagmamadali ng mga gawain sa taglagas, madalas, kung ano lang ang madaling kunin, iyon ang gagamitin natin. Hindi na iniisip ang pH level ng lupa. Pero tandaan, ang Nobyembre ay hindi na panahon para mag-eksperimento sa asim o alkalina. Kung hindi ka sigurado kung babagay ba ang klase ng mulch na ito sa halaman mo, mas mabuting gumamit na lang ng
neutral peat, o kaya ay tabunan na lang ng ordinaryong lupa mula sa hardin. Panghuli, mayroon tayong psikolohikal na bitag, ang mentalidad na ginawa ko na, tapos na ako. Ang pagmumulch ay hindi isang final point. Isa itong proseso. Ang ideal na pagmumulch ay ginagawa ng may mga hakbang. Unang hakbang, bahagyang pagtatambak ng lupa. Pangalawang hakbang, ilagay ang pangunahing layer kapag nanigas na ang lupa. Pangatlong hakbang, patuungan ng niyebe tuwing taglamig. Alam kong hindi lahat ay nakatira mismo sa hardin o sa bakuran. Pero kung gusto mo ng magandang resulta, kailangan mong makibagay sa ritmo ng kalikasan at hindi sa schedule ng iyong bakasyon. Ang kalikasan ay hindi nagpapatawad sa pagpapabaya na nagbabalat kayo bilang pag-aalaga. Mas mabuti pang huwag mo nang i-mulch ang maraming malalaki at matibay ng halaman kaysa gawin ito ng mali at hayaan mo silang mabulok. Kaya mga kaibigan, magsama rin na tayo. Ito ang mga punto na maaaring magpabago sa pananaw ninyo sa mga gawaing pangtaglagas. Ang pagmamalts, mulching nitong Nobyembre, ay hindi laging tama. Ito ay isang matibay na kasangkapan. Pero kung hindi tama ang paggamit, magiging parang sandata ito na makakasira. Ang sikreto sa tagumpay ay simple lang, pero kailangan ng tiyaga. Maghintay kayo ng matinding lamig. Hindi ang nakasaad sa kalendaryo, kundi ang aktwal na pagyelo. Kailangan ng tumigas at halos mag-ingay ang lupa kapag inaapakan. Sa ganitong paraan lang natin na lock ang moisture sa lupa at nakakagawa ng matatag na thermos para sa mga ugat. Huwag ninyong gawan ng masamang serbisyo ang inyong halaman. Iwasan ang paggawa ng putikan sa ugat, ang pagpapakain sa mga daga, at ang pagpapainit sa lupa kung kailan dapat na itong lumamig. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Sana makatulong ang video na ito para mailigtas ang maraming rosas at puno ng mansanas ngayong taglamig. Kung naging kapaki-pakinabang ang impormasyon, mag-like na kayo at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong paghahandaan para sa tagsibol. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Naranasan na ba ninyong matagpuan ang inyong mga halaman na parang nalusaw or naparot na pagdating ng tagsibol? Mag-comment sa ibaba kung ano ang madalas ninyong ginagamit na pantakip at kung anong buwan ninyo ito inilalagay. Malaking tulong ang inyong karanasan sa iba para maiwasan ang pagkakamali. Hanggang sa susunod na video at naway maging perpekto ang taglamig ng inyong hardin.